Ang lesson po natin nung last time ay tungkol sa last part of our lesson, review po ito, ay plain, yung uri ng whorl. I mentioned to you that whorl ay may dalawang deltas. Meron po yan dalawang delta. Then meron pong in between the two deltas, meron po yung spiral. When we speak of spiral, it is similar to spring, parang coil. Kung nakakita ka ng spring, similar to spring, pinaka-practical, tulad yan ng isang coil noon pong mosquito repellent, ay yung ginagamit na sinisindihan para lumayo ang mosquito. Katulad noon, yan ibig sabihin po ng spiral. It can be oval. Siguro everybody knows what is oval. Oval simply means haba bilog. It is a circle, but it is more of an oblong, similar to an egg. And then we have circular or circle, and any variant of circle. Any. Pag sinabing any variant, basta po may tendency na pabilog. Ang unang uri ng whorl ay plain whorl. Pag sinabi natin plain whorl, mayroon po yung test. Pag sinabing test, iyo pong dapat subukan. Pag sinabi nating subukan, ito yung dapat mong gawin. Get a ruler. Draw an imaginary line between the left and the right delta. Dahil may dalawang deltas, idodraw mo ang imaginary line mula po doon sa kaliwang delta. Katulad po na nakikita ninyo ngayon sa screen nyo. Makikita po ninyo yan. Nakikita ninyo yung kulay red. Pag nag-draw ka ng imaginary line mula sa kaliwa papunta sa kanang delta or vice versa, whatever direction, makikita po ninyo tatamaan dapat yun pong circuit, yun pong oval, yun pong circular, or any variant of circle. As you can observe in our drawing, tinamaan pong lahat yun pong bahagi, not necessarily at the center. Any part po of a spiral, oval, circular, or any variant of circle. Once na yan po ay tinamaan, considered it as plain whorl. Sana po I am clear with this. This is the real. Ito po yung isang tunay na fingerprint. Yun pong red na yon, ito pong red na ito, if you will observe, itong red na ito, yung red na yan, itong red na ito, even this one, tumama po yan doon sa
part of the circuit. Lahat po kasi ay circuit. Tinamaan po niya, making this three wall a plain wall. Making these three walls plain wall. Lahat po ito ay plain wall. Ang symbol po ng wall ay W. Ang symbol po ng wall ay W. Yan po yung test para sabihin na ang isang pattern ay wall o hindi. But please do remember this. Ang unang gagawin ay alamin muna ang requirements of a wall. Una, dalawang deltas. Ang una, dalawang deltas. Ito po yun. Pangalawa na dapat mong alamin ay yun pong circuit, circle, oval, or any variant of circle. Kapag po ganon ang nakita mo, wall yon. Pero hindi mo malalaman kung ito'y plain wall or hindi unless you do the test. At ang test na yon ay yun pong paglalagay ng imaginary line from left to the right delta. I hope I am clear with this plain wall. Ang sunod po ay central pocket loop wall. Pag sinabing central pocket loop wall, ang unang uri ay wall. Wall po. Tulad din ng requirement sa plain wall except for the test. Ulitin ko. Kapag sinabi nating central pocket loop wall, katulad din po yan ng iyong plain wall. Except it failed the test. Yan po yung una na requirements sa unang uri ng central pocket loop wall. Tingnan po ninyo, parehas. Una po, may 2 deltas. Makikita mo, there are 2 deltas. Mayroon din pong oval, spiral, circular, or variant of circle. Parehas yan. Parehas ng plain wall. Except for the fact, except po yung imaginary line drawn from left to right delta, as you will observe on this.
hindi po tumama sa circuit. Hindi tumama sa circuit. Kapag tumama, plane whorl. Kapag hindi tumama, central pocket loop whorl. Yan po ang unang uri ng iyong central pocket loop whorl. Ang dahilan, may dalawang uri. Ang padalaway, ito. Kaya yung unang uri ay whorl type. But the imaginary line drawn from the left to the right delta does not touch or pass the circuit, the oval, the circle, and any variant of circle. Kapag po nagkaganon, central pocket loop whorl. At ang padalawang uri ng central pocket loop whorl ay a pattern in which an imaginary line drawn from the top of the circuit to the inner delta yung pong idinuro mo na imaginary line from the top of the innermost circuit to that of the inner delta, there is an obstruction at a right angle to the inner line of law. Pag sinabi nating right angle, it simply means 45 degrees or more. It simply means 45 degrees or more. Kaya pag iyong tiningnan ang unang ang unang uri ng iyong central pocket loop whorl, ang unang uri ng iyong central pocket loop whorl, ito po ay whorl type. Ito po yung kanyang distinction doon po sa plane whorl. Imaginary line drawn from delta to delta does not touch or pass the recurving ridge, which is either spiral, oval, or circle, or any variant of circle. Kaya makikita mo ito, yan po yung pagkakaiba sa pagitan ng plane whorl at ang unang uri ng central pocket loop whorl. Ng central pocket loop whorl. Ang pangalawang uri ay yun pong may obstruction at a right angle to the inner line of law. Kaya po ang gagawin ay ganito. Kukunin po ang iyong inner delta. Yan po yung itinuturo ko. I hope that you are watching. Yan po ang iyong inner delta. Then, kukunin mo ang top of the circuit. Pag sinabing top,
of the inner circuit. Ito po yon. Binibilugan ko po ito. Yan po bibilog, yan po ang top of the innermost circuit. Then magdodraw ka ng imaginary line. As you see it, tulad po ng inyong nakikita, I will just change the color. Magdodraw ka ng imaginary line from the top of the innermost circuit to the inner delta. I hope that you are watching. Kapag po, kaya po sinabing obstruction at a right angle to the inner line of flow, ito po yon. I will just change the color. Ito po yon. Yan po yon. Pag sinabing obstruction at a right angle, simple, yan po ay 45 degrees or more. 45 degrees or more. Okay? It is 45 degrees or more. Kaya po pag tiningnan natin, yun pong aking nilalagyan ng square. Makikita po nyo yan, obstruction yan. Yan po ay 45 degrees or more. Yan po'y almost 90 degrees to be exact. Basta po ganyan, ang pattern na nakita mo, yan po ang pangalawang uri ng central pocket loop hole. A pattern in which there is an obstruction at a right angle to the inner line of flow. To the inner line of flow. Anong dapat kunin? Una, alamin kung may dalawang deltas. Sunod na alamin nasaan ang inner delta. Sunod na alamin, kunin ang pinakatuktok ng innermost Ricard. Like this one. Tulad po nitong nakikita ninyo. Ito yon. Yan po ang top of the innermost Ricard. Yung aking nilagyan ng guhit. Gumuhit ka ng imaginary line mula sa iyong top of the innermost Ricard papunta sa iyong inner delta. Tulad po nito. Tulad po nito. Kapag po may obstruction at a right angle to the inner line of flow, matik po yon. Central pocket loop of the second kind. A pattern in which there is an obstruction at a right angle to the inner line of flow. Kaya ang kukunin, ito pong dalawang ito. Una, inner delta. Pangalawa, center of the innermost Ricard. Tingnan po niyan.
then draw an imaginary line. Draw an imaginary line. Kung mayroong obstruction at a right angle, matik, central pocket loop whorl. I hope I am clear. Kung may tanong, you can open your mic to have your question be clarified. Ika-clarify ko kung ano man ang tanong mo. Because the next time that we meet, meron po tayong exam written. Sir, ano nga po yung tatlo? What do you mean by tatlo? Yung pong una po yung kukuhanin yung dalawang delta. Pagkatapos kukunin mo ang inner delta. Pangalawa o pangatlo, or pangalwa lang naman ito, kukunin mo ang center of the innermost recurve. Ang center ng innermost recurve mo, yan, ito, panuurin mo, kukunin mo yan. Pagkatapos, yun po, draw an imaginary line. Pag nakapag-draw ka ng imaginary line at may harang, yun ang ibig sabihin ng obstruction. At ang harang na ito ay 45 degrees or more. Right angle yan. Yun po ay central pocket loop whorl with an obstruction at a right angle to the inner line of law. To the inner line of law. Help? Pero po yun. Sir, ano po yung Ano, any question? unang uri po ng central pocket loop whorl? Ang unang uri ng central pocket loop whorl ay kauri ng plane whorl. Kauri. Ang kanya lamang pagkakaiba ang imaginary line drawn from delta to delta. Nagdraw po ng imaginary line from delta to delta. Hindi po siya nag-touch sa iyong, ito po yun o, hindi siya nag-touch, yan o. Hindi siya nag-touch o nag-cut sa iyong circuit, sa iyong oval, sa iyong circle or any variant of circle. Hindi siya tumama tulad po ng nakikita ninyong ito. The imaginary line drawn from delta to delta. Titigan mong mabuti. Hindi tumama sa iyong variant of circuit. Tingnan mo po yan. Ito yung circuit mo. The imaginary line drawn from delta to delta. Hindi po siya tumama. Ito yon. Hindi siya tumama sa iyong circle, or any variant thereof. Kaya po ang tawag dyan, unang uri ng iyong central pocket loop whorl. At yung pangalawa, yung ating binanggit kanina. Yung pangalawa, yung binanggit natin kanina. Any question po? Thank you po, sir. Ang susunod na pattern ay double loop whorl. Oh, board question ito. Nitong August 2026. Pattern talaga. Ganito ang pattern na lumabas. Ganyan. Ano po ang requirements ng ating double loop whorl? Ang requirements po niya ito.
Una, to separate and distinct loop formation. May dalawang magkahiwalay, kitang-kita na loop formation. Sunod na requirements. Two set of shoulders. Kaya ang unang requirement, tandaan po ito, ay ito. To separate and distinct loop formation. To separate and distinct loop formation. Ang padalwa, two set of shoulders. I hope alam ninyo ito. At ang patatlong requirements, two deltas. Ang pangatlong requirements, dalawang delta. If all of them are present, ang tawag po doon ay double of whorl. Please do remember them. Kung anong requirements ng double of whorl. To separate and distinct loop formation. Two set of shoulders and two deltas. They are the requirements of a double of whorl. Let us analyze our figure or image in our lecture. And please do remember this. Huwag po kayong kung saan nakatingin. Itong subject na ito requires drawing. Kung nakinig ka lang na hindi mo pa yan napag-aralang drawing na yan, sorry for this word, you learn nothing. Because at the end of the day, our reckoning will be one of a fingerprint. Let us now proceed. Una pong requirements. Pakitingnan. Ang una po ito separate. Pag siyong tiningnan, to separate and distinct loop formation. If you will look at it, kung titingnan mo ito, isa. Ito, dalawa. Nakikita mo, there are two loops. Ang titingnan mo ngayon sunod, are they separate? Maliwanag ang sinabi ko, are they separate? Separate ba kayong dalawa? Kasi nakalagay dyan, they have to be separate. Yung distinct, kita na natin yon. Pangitang-pangita, yan ang ibig sabihin ng distinct. May dalawa. Ang sunod nating itetest, are they separate? Please look at this para malaman mo kung separate o hindi. Tingnan mo po, ito ang una. Iyo pong sundan. Gawin natin pula so that it can be clear. Makikita mo, ito po yon. Susundan po lamang natin.
If you will look at it, hindi yan konektado sa iyong isang loop. Check the other one. Dito siya nagsimula. Sinundan mo, napakaliwanag. They are not connected with one another. Kaya yung unang ito, check na. Yung unang requirements, check. Itong dalawang ito, check na yan. Sunod mong titingnan, 2 sets of shoulders. Allow me to erase. Tingnan mo kung may dalawang shoulder. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung isa. Check na rin po yun. Yung 2 set of shoulder. Ang hahanapin mong sunod ay dalawang loop. Ito po yun. O inversor, dalawang deltas. Ito yung isa. Sana, alam mo ito, ito yung padalwa. Makikita mo, lahat po sila check. Making this pattern. Ito po yung nagpapakita na ang pattern na ito satisfies all the 3 requirements of a double loop whorl. Kaya po yan, double loop. Yung pangalawa, una pong establish to separate and distinct loop formation. Ito yung una, ito yung padalwa. Sunod mong is distinct, kitang-kita. Sunod mong establish, are they separate? Kunin mo ang innermost recurve. Sundan mo. Separate siya. Yung pangalawa, i-check mo. Ito yan. Separate po siya. Sunod mong establish ay 2 set of shoulder. Ito yung unang set. Ito yung padalwa. Sunod mong establish delta. Lahat yan check. Kaya po yan, double loop whorl. I hope I am clear on how to satisfy the 3 fundamental requirements of a double loop whorl. Sunod na pattern. Ang unang gagawin, separate and distinct. Ito yung una. Makikita mo, ito yon. Ito ang padalwa. See? Ito yung number 1. Ito number 2. Sunod mong i-test. Are they separate? Again, start tracing. Ito yung padalwa. Tingnan mo. Kung iyan ay connected doon sa una. Mag-draw ka uli sa una. Ito yung una.
Ito yung padalwa. They are not connected. Sunod, two sets of shoulders. Of course, mayroon. Ito, ang unang set. Ito ang padalwa. Sunod ulit, two deltas. Ito yung una or left. Ito yung padalwa. Kaya po ito, pattern na ito is also considered as your double loop whorl because of all the requirements. Because of all the requirements. Sunod natin yung pang-apat. Makikita mo ito yung unang loop. Ito yung padalwa. I-test mo kung sila'y separate. Sigurado po ako, separate yan. I-test mo uli two shoulders. Of course, may dalawa. I-test mo ang dalawang delta. Opo, dalawa po ang delta niyan. Ang unay ito. Ito po yung una. Yan ang una. Ito po ang padalwa. Ay sir, ba't itong una? Ito po ang type lines. Yan po ang type lines. Ito po, ito ang type lines. Kaya po ito ay check din. Ito po ay isang maliwanag na double whorl. Kung itanong mo sa sarili mo, paano po sir kung kulang ng isa? Assuming po hindi separate and distinct ang loop formation. Or hindi po separate pero distinct. Yan po, ang pattern na yan ay magiging plain whorl. Guguhitan mo ng iyong imaginary line from left to the right delta. Pag hindi tinamaan, yun po ay central pocket loop. Pag tinamaan, yun po ay plain whorl. Kapag hindi separate or hindi distinct ang loop formation, it would be a plain whorl or central pocket loop whorl. I hope you can learn from this. Yun pong pattern, ito. Yun pong pattern na ito. Ito po itsura. Yun pong nasa baba dyan. Yan po yun. Ito pong nasa itaas na ito. Ito po yun. Yan po ang distinct and separate loop formation. Yan po ang dalawang delta. Ito yon. Yan po ang kanyang dalawang deltas. Kaya makikita mo ito ngayon. Meron pong dalawang separate set of shoulders. Sorry. Two separate na uri ng shoulder. Ito yung isa. Ito yung padalwa. Makikita mo, satisfy niyan ang requirements of a double whorl. If you will observe, habang natagal, nagulo. Pero dapat po, habang natagal, nalinaw ang isipan natin. Let us now proceed to the next lesson, unless you have questions. Sino po may tanong?
Any question from the class on this double loop wall? Let us proceed to the next lesson. Sir, Opo. You recognize, you can ask question. sir, may example ka po kayo ng dalawang loop formation na hindi nag-separate. Nag-separate. May hato tayo, meron. Huwag magalala. After this, meron. Nalilito po kasi. Yes, sir. Thank you, sir. Meron. Huwag kang magalala, meron. And that is a good question. Pero pag sinabi ko sa inyo, pag hindi naghiwalay, yun po ay either plain wall or central path of wall. Makikita nyo color-coded ito. Yun pong isa red. Yun pong isa yellow. Para po ipakita sa atin yung tinatawag na separate and distinct loop formation and two sets of shoulders. Makikita po ninyo, ang isa'y red, isa'y pula. Isa'y red, isa'y yellow. Para po sabihin lang sa atin, yan ang separate and distinct loop formation at two sets of shoulders. Nakalagay naman po yan dito sa baba. Ito. To separate and distinct set of shoulders and to separate loop formation. Ito yung sinasabi mo, Totoy. Paano po kung S-type? Hindi po magkasiwalay yan. Because pag sinabi mong S, you know what I mean by S. Ganyan. Tingnan po ninyo ito. Diga po parang loop yan. Kasama po yan. Ito po yun. Sana po nakatitig kayo. Kaya po tawag AS. Ano po? At bakit po yan hindi magiging double loop? They are not separate. Diga po ang S ay hindi separate. Tingnan po ninyo ito Tingnan po ninyo, sundan po ninyo ang gagawin natin na tracing to determine kung ito ay separate. Tingnan po ninyo Habang ako po'y nagtitrace, tingnan po ninyo yan. They are not separate, they are S-type. Hindi po yan double loop wall. Tingnan po ninyo nakalagay Ano pong sabi doon sa sinasabi? Not considered as double loop wall. Kung itatanong sa inyo, bakit hindi? Ang dahilan, hindi po sila separate. Hindi po sila separate. They are not separate. And hence, hindi na-meet ang unang requirements of a double loop wall. Not considered yan. See? Kung itatanong sa iyo, anong pattern yan? Dahil po yan ay circuit. Tiga po circuit. Or variant of circle. Variant. Yung ngayong itest kung dahil meron pong tingnan po ninyo
Meron po yang dalawang delta. Tingnan po yan. Yan po ang kanyang deltas. Nagmimit po yan sa iyong world type. Aalamin mo ngayon, plain world baga, or double of world, or central pocket loop world. Draw an imaginary line. Magdodraw ka dyan, mula dito, papunta dyan. Tumama baga o hindi? Ang sagot, tumama. Ito po yung kanyang tinamaan. Makikita mo kung saan siya tumama. Ito po. Dito po siya tumama. Yan po, oh. Kaya po ito ngayon ay magiging world type, plain world. Kasi doon po siya pumasok sa kanyang requirements. Mayroon pong dalawang deltas. Sa pagitan po ng dalawang deltas, mayroon pong variant of circuit or circle. Draw an imaginary line. Kapag tumama, plain world. Kapag hindi tumama, central pocket loop world. Let us examine the second one. Yun pong padalwa. Ang una muna nating alamin, mayroon bagayang dalawang loop. Sasabihin mo, mayroon, ito yung isa. I'm very sorry. Ito ang isa. Ito yung padalwa. I-test mo uli. Are they separate? You will discover that they are not. Hindi po sila separate. Tingnan po ninyo. Sunsunin natin. Ano yan, sir? S-type. Hindi ito separate. Therefore, they cannot be considered as double loop. Mayroon bagang dalawang delta? Opo, mayroon. Ito yun. Yan po yun. Draw an imaginary line. Tumama po yan. Ang tinamaan niyan ay itong bahaging ito. Ano po yan, sir? Same po nung una. Considered po yan as double loop, as plain world. Tingnan po ninyo itong patatlo. Critical ito. Kasi may magsasabi dyan na ito'y separate and distinct. Pero pag tiningnan mo, ito yung sabi mo, ito yung isa. Ito ang padalwa. Pero if you will look at it, pag titingnan mo ito, tingnan po ninyo ito. Tingnan po ninyo ito. Mayroon po siyang appendage. Kung may appendage yan, yung pinag-aralan natin nung una, ito po'y spoiled. Spoiled po ito. Kaya siya walang saysay. Kasi siya po ay destroyed or spoiled. By what? By the appendage.
Kaya ang gagawin mo, titingnan mo ngayon yung padalwa. Itong second one na ito. Ito. May isa pa bagang independent or separate distinct loop formation. Dahil pwede mong tingnan ito. Pero hindi po siya separate. Hindi po siya distinct. Kung hindi po yan separate and distinct, yan po ay hindi double four. Tingnan mo kung mayroong dalawang deltas. Yan ang isa. Ito ang padalwa. Dahil ay variant of circuit, draw an imaginary line. Tumama baga o hindi? Opo, tumama. Parehas po yan ito. Yan po ay magiging double loop whorl. I'm very sorry, yan po yung magiging plain whorl. Kung hindi po tumama, sir, central pocket loop. Central pocket loop. Pakitingnan po ng susunod yung interlocking loop. Pag sinabi po nating interlocking loop, ito po yon. Tingnan po ninyo. Loop which are side by side. Look at this. Loop which are intersecting loop. Lahat po yan interlocking. Ano pong sabi? Not considered as double loop. Sir, pagka ganyan ang pattern, kapag po ganito, loop which are side by side, loop which are intersecting loop, at saka po ito, loop which are interlocking. Kapag po ganito ang pattern, ito mong one, ito po ay loop type. Hindi po yan whorl type. Ito po loop type. Ay, ito po sir, whorl type yan. Kasi variant of circle, paikot. Sunod po, may dalawa pong deltas. Yan, dalawang deltas. Ito yung una. Ito yung padalwa. Draw an imaginary line. Makikita mo, hindi tumama. Ano pong pattern? Central pocket loop whorl. Hindi po plain whorl. Hindi po plain whorl. Ang sunod po, controversial ito. Makikita mo ito. May unang loop ito. May pangalawa. Bakit yan hindi naging double whorl? Ay mayroon namang dalawang deltas. Ito yung una. And then, ito yung padalwa. Kaya yan hindi naging double whorl. Sana'y double whorl na yan. Because of the same sa number 3 sa itaas. Ano po yun, sir? Mayroon pong appendage. Yan po yun. Kaya po yan spoiled. Itong number 1 ay spoiled. Pag sinabing spoiled, sira. Kaya po ito ay uri ng whorl. Kasi variant of circle yan or circuit. Ang gagawin mo, again, draw an imaginary line.
Magdodraw ka ng imaginary line. Tumama baga, opo the place. Yan po ay plain world. Yan po ay plain world. Ito pong ito, susunod. Itong patatlo. Ito yan. Yan ang patatlo. Alamin mo kung mayroong separate and distinct loop formation. Wala po, kasi hindi naman po ito loop. Isa lang yan. Yan po ay world type. May dalawa yung delta. Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line mula sa kaliwa papunta sa kanan. Yan po. Makikita mo tumama. World type po yan. World type po yan. Habang natagal, nahirap. Lawakan ang pag-intindi at analytical concept ninyo. Yung pananaw ninyo sa pagiging analytical ay mapakahalaga. Ito yung katangian ng subject na ito. Haba tayong natagal, hindi po nasarap. Nahirap. Nahirap. We are now on. Nandun po tayo sa accidental world. Kapag po accidental, ang requirements po niyan ay ang sumusunod. Una pong requirements niyan ay yun pong two or more different types of fingerprint pattern. Dalawang magkaiba o dalawang magkaibang uri ng fingerprint pattern. Pwede pong loop and whirl. Pwede pong loop and whirl. Pwede pong loop and central pocket loop. Or any combination. Or any combination. Except plain arts. Hindi po kasama ang plain arts. Tandaan po yan. Combination nyo ng lahat ng pattern. Different po ha, hindi pwedeng magkaparehas. Two different kinds of patterns. Except plain arts. Pwede pong loop in whirl, loop in central pocket loop, or pwede rin pong loop kasama po ng tented arts. Hindi po yan limited sa isa. Hindi. Pwede pong dalawa o higit pa. Maliwanag po yan. Pwede pong tatlo. Pwede pong apat. See? Wala pong limitasyon. Kaya nga po nakalagay, 2 or more. Pero hindi po pwede ng isa plain arts. Not counted yon. If the other is a plain arts pattern, hindi yan pinapayagan. Let us examine the following. Yun pong una, if you will just observe yung unang yan,
Yung unang pattern. Makikita mo, loop. Ang pangalawang pattern, makikita mo, wall. Ito yon. Kaya makikita mo, yung unang ito, loop yan. Ang loop niyan ay ito. Yan po ang loop. Ito yon, ituturo na lang. Palitan natin ang kulay red. Ito po yun. Yan po ay loop. Ang pangalawa po, pag tiningnan mo, ito yun. Yan po'y oval. Wall type po yan. Wall type. Pwede yung central pocket loop. Kung hindi tatama ang imaginary line drawn from the left delta to the right delta. Makikita po natin, pag nag-draw ka dito, hanggang dito, tumama. Saan po tumama? Dito po tumama, oh. Sa bahaging yan ng oval. Kaya po siya plain wall. Kaya po ang kombinasyon ay loop plus wall. Kaya po mayroon niyang dalawang kombinasyon ng different type of pattern. Ang isa, loop. Yan. Ang padalwa, wall. Kaya po yan ay accidental. Ang symbol po ng accidental ay X. Ay sir, ang double loop, anong symbol? D. Ang central pocket loop po, letter C. Pero ang iyong accidental ay X. Let us proceed to the next one. Makikita mo ito, loop yan. Makikita mo ito, wall. Pero tingnan mo ito. Kung yung iba kasi na wall type ay dalawa lang ang delta, makikita mo ito, tatlo. Tingnan mo yan. Isa, dalawa, tatlo. There are three deltas. One ito, then second ito, and third ito. Makikita mo yan, tatlo. Okay pa po yan? Opo, kasi pwede po pag accidental, higit sa dalawa ang deltas. Siya lang po kaiba. Pwede pong higit sa isa, higit sa dalawa, meaning say 2 or more, valid pa rin. Let us proceed to the next one. Ito po,
Medyo nakakalito. Ang reason po, bakit siya nakakalito? Ito po loop. Sabihin mo, loop din yan eh. Opo, valid ka dyan. Pero meron ka dyang hindi nakikita that will make the pattern an accidental one. Dahil kung yan po ang dalawa, ay double of 4 yan. Pero pag tiningnan mo, may nakatago dyan na pattern. Ito po yun. Kaya po yan naging because of this. Kita po ninyo yung gumayon. Ito po yun. Urahin ko lang yung isa. So that I'll be clear. Pag tiningnan mo, ito yun. So susunin ko po. Ayun na po yun, sir. Tented yan. Tented yan. Kaya combination ito ng loop at ng tented arts. This one. Yun po ang tented. Ito po yung loop. Yan po ang loop. Kaya po ito, combination of a loop and a tented arts, making it accidental. Ito po, combination ng wall, combination ng loop. May tatlong deltas. Ari pong isa, dalawa lang. Ito yung una, ito yung padalwa, ito yung patatlo. Ang tawag po dyan ay combination of a wall type and a loop type of pattern, making it accidental. Making it accidental. Yun pong pattern na re. Are yun. Okay. Ito po, ito. Ito yun. Ito po'y tented. Ito. Tented yan. Ito po ay loop. Okay? Yan po ang nagsabi. Ito po yon. Ito. Kaya po yan, accidental. Kaya po yan, accidental. Pakitandaan na requirements, combination of two different kinds of pattern except plain arts. The combination can be a loop and a whirl. Loop and a whirl. Tulad po nito. Pwede pong loop and tented. Binanggit na natin yan. Tulad po nito. Pwede po yung loop in a whirl. Yan po yun. Pwede po namang loop and central pocket loop. Pwede pong double of whirl and central pocket loop. But never that of plain arts. That never of a plain arts. Kaya po ang nakalagay dyan, combination of two different kinds of pattern. Sir, paano po kung ang aking pattern, kasi huli na ito sa word. Paano po ang pattern ko?
ay hindi nag-meet kahit anong pattern. Sa lahat po natin pinag-aralan, kasama na yung tented at plain arts, ang pattern ko po, hindi nag-meet kahit sa anong pattern. Tandaan nito, kapag ang iyong fingerprint never that meet any of the pattern, considered it as accidental. Kapag po hindi yan nag-meet sa anumang pattern, treat it as accidental. Ititreat po yan as accidental. Kung hindi tutugma kahit sa anumang pattern. We will have pakitandaan po nito for a while ha.